What's up? This is MC at welcome sa panibagong episode ng ating series na How to Checkmate. Sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano maka-checkmate gamit ang bishop at ang knight. So ito ay siguro 3 times na mas challenging sa sarili kong tansya. 3 times na mas challenging kesa sa 2 bishops mate. Kasi yung bishop at knight medyo hindi sila kasing husay mag-coordinate ng dalawang bishops. Pero possible pa rin yan. Kaya lang dahil nga mas challenging to, ibig sabihin mas mahaba rin yung explanation. At dahil hindi ko masyadong prefer yung setup ng leeches, at dalawa yung binibigyan niyang example for bishop and knight mate, gagawin pa natin yung tatlo. So hatiin natin to sa tatlong parts. Sa unang dalawang part, sasagutan natin yung binibigay ni leeches na part 1 and part 2. Sa part 3 naman kakalabanin natin si stockfish. Yung binibigay kasi ni leeches na pwesto ay medyo ipit na yung king ng kalaban. So, kumbaga good examples. Gusto ko yung ideal talaga, yung pwedeng mangyari sa game, yung mas challenging. Yun yung gagawin natin sa part 3 against stockfish. So, dito sa unang example, ang ating bishop ay nasa c4, ang ating knight ay nasa d4, at ang ating king ay nasa d6. At ang king ng kalaban, black king, ay nasa b6. So, ito pa mga kailangan nyong malaman para maka-checkmate gamit ang bishop at knight. Una, hindi ka makaka-checkmate pag wala yung king mo. Pag di mo ginamit yung king mo. So, hindi lang siya tutulong sa pag-checkmate. Tutulong din siya sa pagdadala ng king sa corner. So, apat yung corner ng chessboard, A1, A8, H1, H8. Hindi natin kayang matihin yung king sa kahit ano dyan sa apat. Dalawa lang dyan. So, ang another consideration natin, dapat yung pagdadalhan natin ng corner sa king ay kakulay ng ating bishop. So dahil dito meron tayong bishop sa c4, isang light squared bishop, dapat matihin natin siya sa a8 or h1. Ideally, kung saan siya malapit, doon natin siya matihin. In this case, nasa b6 na siya, so sa a8 siya. Wait lang guys, sinama akong tubig. Kati sa lalamunan, tinatamad na ako mag-edit eh. Ayan. Ngayon, isa pang kailangan nyo maintindihan kung paano nag-harmonize at nag-coordinate yung bishop at yung knight. Kailangan kasi nasa pareho silang kulay. Tignan nyo yung bishop sa c4, binabantayan niya syempre light squares kasi light squared bishop siya. Yung knight na nasa d4, isang dark square, ang binabantayan niya mga light squares din. So, kung pareho sila babantayan light squares, sino magbabantay sa dark squares? Syempre, knight dapat yon. So, ibig sabihin, kailangan lumipat siya. Yung bishop naman sa c4, hindi naman niya makakalipat ng dark square. So, si knight ang magbabantay ng dark squares. a5 and c5. So, unang move natin ay knight b3. And gusto ko maintindihan nyo tong barrier na kayang gawin ng knight and bishop. Pero hindi kasi sapat na silang dalawa lang. Pero banggitin ko na rin, yung move ng black ay king to b7. So, yung ganitong position kasi, yung magkatabi yung knight and bishop, tapos nasa magkaibang kulay nasa parehong kulay sila, for example, bishop sa c4, tsaka knight sa b3. Nagkikreate kasi sila ng barrier. So, for example, yung knight sa b3, kinokontrol niya yung e5, and then yung c5. Yung bishop naman, kinokontrol niya yung b5. So, nagkikreate na sila ng barrier. Ngayon, pwede pa yan actually mag-improve kasi kung dyan lang sila magbabantay sa side, I mean sa front ng king, makakatawid siya sa side. So, yun naman yung trabaho ng ating king. Magpapatintero sila ng king ng kalaban. Tatapatan niya yun para hindi basta-basta makatawid. So, dito actually pwede rin tayo mag king d7. Hindi ako sure kung yun ang ating best move, pero isa rin sa mga options. Pero tingin ko ang mas magandang gawin ay i-improve ang ating bishop. So, maganda na kahit paano mailapit natin siya sa king ng kalaban. So, itong bishop na to, binabantayan niya yung b5, pati na rin yung a6. So, actually, pwede natin siyang ilipat sa b5. At yung kalaban ay nag-king b6. So, ina-atake yung bishop natin. Again, ang goal naman ng bishop natin ay bantayan yung b5. Hindi naman kailangan nasa c4 siya. Pwede rin na nasa c6 siya. Ayan. Ngayon, check nyo yung barrier na ginagawa ng knight at bishop. Yung knight, binabantayan yung a5. Yung bishop, binabantayan yung b5. So, hindi makakatawid yung king ng kalaban dyan. So, maganda kung mababantayan na rin natin yung b6. Wala pang gumagawa nun at kaya yun ng king natin pag nagpunta siya sa c5 or c7. Saan mas maganda? Syempre, mas malapit sa corner yung c7, kaya king c7 tayo. Ngayon, lumalapit na siya. Siya ay nag-king a7. Lumalapit na siya sa corner.
Ang goal natin, mapunta siya doon sa corner. Doon natin siya i-checkmate. Pag nilagay natin yung bishop natin sa h1, g2, f3, d4, e4, d5, c6, or b7. Sa diagonal na yan. Para ma-checkmate siya. So, ibig sabihin yung knight natin, yung magko-control nung a7. Pwedeng sa b5 siya or sa c8. Pero actually guys, mas maganda na sa c8 siya. Kasi kung sa b5 siya, hindi natin makokontrol yung a6 ng bishop natin. Problema yon. So, itong bishop kasi na to, dapat control niya yung a6 para yung knight, yung king ng kalaban, maglilipat-lipat na lang sa a7 and a8. Actually, ngayon, bishop b5 ang gawin natin para hindi na siya makatakas sa a6. So, nag-king a8 siya. Dalawa na lang ang pupuntahan ng king niya, a7, a8, a7, a8. Maganda rin yun kasi dapat lagi siyang merong square na pwedeng puntahan kasi kung wala, stalemate yon at tabla. Ayaw natin nun. So ngayon, tulad ng binanggit ko kanina, dahil ngayon bishop natin ay may trabaho, babantayan niya yung a6, so dapat nasa b5 siya o kaya sa diagonal na yan. Ang point, yung knight natin, dapat dito siya magpunta sa c8. So move na natin siya, make sure na maingat din kasi pwedeng mas stalemate to. So paano tayo makapuntang c8? Maraming way. Sige, dito tayo, knight d4. King a7, then pwede tayo sa f5, King a8, then pwede tayo sa d6, King a7. Ngayon, nagkataon lang na pag knight c8 natin, it will come with a check. So pupunta siya ng a8. At yun yung pinaka-ideal. Pero paano kung nasa a8 siya? Hindi tayo pwedeng mag-knight c8 doon. Dahil mai-stalemate, wala siyang legal move. So, buti na lang swerte tayo ngayon. Knight c8 check. At, ayun na nga. Nagpunta siyang a8 kasi bawal siya sa a6. Nandun yung bishop natin. At sino makakakontrol ng a8? Bishop 2, c6. Checkmate. So, abangan nyo yung part 2. Dito naman ay, yung bishop ay nasa d5 na, yung knight ay nasa d2, yung king ay nasa d3. At d4. Yung king ng kalaban ay nasa d6. Tingin ko medyo ideal na to pero sige, sasagutan natin to. Kaya kita-kits sa next video.